sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte dahil may kaso na po kami. At ang direkta ko naman pagsagot para sa kaalaman ng publiko. Alam mo, Lebiste, Congressman Lebiste, hindi yan lang sasagot sa korte. Ano yan eh? Kayo na magbigay ng pangalan. Si Claire Castro ay blank. lagay nyo sa comment. Ay, wag nyo kakalimutan na mag-like sa vlog ko, tsaka ito, like nyo, tsaka subscribe. Ilagay nyo dyan. Si Claire ay blank. Lagi niyang gusto na may attention sa kanya. So, syempre, pag sa korte, walang attention eh. So, gusto niya yung attention. Sasagot at sasagot yan. Ko ay, ang pahayag po kasi niya ay binenta ko ang kumpanyang may prangkisa sa Meralco, kaya nagkapera ako daw dahil sa prangkisa. At hindi ko po binenta ang kumpanya na may prangkisa. Ang kumpanyang binenta ko ay ibang kumpanya na ang main asset nito ay lupa sa Nueva Ecija. In fact, pinapasalamatan ko po si Pangulong Bongbong Marcos na siya po ang naging guest of honor sa groundbreaking ng proyekto ng kumpanya na itinatag ko. Ito po ang nagpasok ng pinakamalaking foreign investment sa buong Pilipinas sa taong 2025 at sa ngayon ay nag-employ ng mahigit 10,000 ng ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Kaya hindi din po totoo na hindi po ako nagde-deliver sa aking mga kontrata. Binenta ko po ang aking kumpanya at yung may-ari ng aking kumpanya, majority stake ngayon, ay nagpapatakbo ng aking kumpanya at matagumpay po ito kasi ito nga po ay pinupuri ng administrasyon. Baka pati si Yusek Claire Castro, pinuri na niya po. Paliwanag natin mabuti. Kasi, ang datingan nito, parang tanga lang. Itong mga mayayaman na ito, hindi po ito katulad natin na meron pagka nagkapera tayo, magnenegosyo tayong maliit dito, di ba? Marami pong negosyo. Okay? Merong prangkisa, meron yung walang prangkisa. Ang ibinenta niya, yung walang prangkisa. Kaya nag-fake news si Claire. Kasi ang sinabi niya, ang binenta niya ay yung may prangkisa at pinagkakitaan yung prangkisa nang binigay sa kanya ng gobyerno. In the first place, walang pera ng gobyerno doon. Dahil ito, sadyang mayayaman ito. Hindi nakuha sa kurakot. So, ang dami nilang issue. Pero, to cut the long story short, ang binenta niya sa Nueva Ecija na walang connection sa kuryente, walang connection sa power, walang connection sa solar, dahil about sa lupa. Nagigets? Ang masama nito, pumutak si Boying. Pinick up. Pinick up ni Claire. Edi siya ngayon ang na-fake news. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Claire ang reyna ng fake news sa pambira. Di umano. Ikaw na ngayon ang fake news peddler. Claire Castro. Allegedly. Mahirap yan. Baka, baka gumante. Maghanap kasi wala siyang pambayad. 110 million. Nako. Pangalawa, Lebiste. Magdo-donate ng 110 million. Okay, hindi ko na po pagtatagalin. Pero paalala lang po, huwag niyo pong kalimutan na i-like po itong video na ito, itong vlog na ito. Syempre, dito natin sisimulan kay Lebiste. Nako, delikado ka, Auntie Claire. Pasok. Pinag-aaralan ko po ang aking mga hakbang at nakita ko, actually, mabuti pa na magsalita siya kasi wala nang naniniwala sa kanya. Sino? Wala nang naniniwala kay Auntie Claire. Talaga naman. Mamaya pag-usapan natin lahat-lahat siya. Na magsalita siya kasi wala nang naniniwala sa kanya. Maaari natin sabihin na ipso facto revoked na ang prangkisa ng kumpanyang ito. Actually, nung una kong binunyag ito, baka nagulat si Yusek Claire kasi hindi niya napag-aralan ang batas na ito. Pero ito naman po ay nasa Google. At kung ginawa lang po nila ang kanilang homework at hindi lang po pang social media content ang kanilang mga vlog, hindi na nila sanang sinabi ito at hindi na sila sana napahiya. Kaya teka muna kasi alam nyo, ako payo ko lang kay Claire Castro.
Total pogi naman si ano yun? Si Dan Fernandez. Kontakin mo. May contact dyan ng presidente. Oo. O, kontakin mo kahit talo 'yon. Kontakin mo kasi yan si Mr. Google, si Dan Fernandez. Oh, turuan ka paano mag-Google. Kasi hindi ka nagre-research. Oh, okay lang kung ikaw mga pipitsuging vlogger katulad ko. Pero ikaw abogado. Ay, nakaw. Hindi po pwede ka hindi ka nagre-research. Wala akong nakitang abogado na bopols sa pagre-research. Baka kayo ni Gadon. Oh, ayan yung sinasabi. Pero alam mo, may bago ngayon, Claire. May bago. Kung ayaw mo magpaturo kay Dan Fernandez sa paano magpag-Google, may chat GPT. Tanungin mo. Tanong mo si GP. Oo. Makikita naman yan eh. Ha? Sige. Sinabi ito at hindi na sila sana napahiya. Okay. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Unang-una, nais ko pong pasalamatan ang Bayan ng Balayan sa pag-host sa atin ngayong araw na ito. At tayo po ay kakagaling lamang sa Regional Trial Court ng Balayan para magsampa ng kaso laban kay Yusek Claire Castro. Palakpakan naman niya. Palakpakan. Ha? Ayos yan kasi alam mo, tapat-tapat lang yan eh. Oh, ito si Claire, walang pumapatol sa bagay. Alam mo, ngayon lang ako nakakita. May nakita na ba kayo na ganyan na spokesperson ng presidente? Diba? Walang pumapatol. O, ayan, napatulang ka. Tapos ka ngayon. Dahil sa kanyang pagpapaka... Bongbong, ikaw ba pinapatulan mo si Claire? Hindi. Nagtatanong lang ako. Hindi kasi baka nag-aaway din sila. So, baka nagkakasagutan kasi alam mo na, minsan yung mga hirit ni Claire hindi maganda. Kaya tinatanong ko, Bongbong, ikaw ba papatulan mo si Claire? Alat ng fake news. Tayo po ay nagsampa sa tulong po ni Attorney Topacio. Yan, siya nagsabi niyan, Claire, ikaw fake news. Kaya nga sinasabi ng taong bayan na I cannot blame them. Ikaw na ngayon ang reyna ng fake news. Tanong lang yan Claire, totoo ba yun? Yun ang sinisigaw ng taong bayan eh. Ikaw na reyna ng fake news. Oh. Ng kaso kay Claire Castro for libel on her libelous statements tungkol sa aking solar power business. Uulitin ko lang po, nagsampa po ako ng libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko. Yan, tama ka dyan. Wag mong sasaktan si Claire. Ha? Wag mong sasaktan si Claire, baka idemanda ka ng grave threat. Ha? Mamaya, buti maganda sinabi mo na hindi mo siya sasaktan kasi mamaya iba na naman ang interpretasyon. Ewan ko, medyo iba mag-interpret yung abogado na yan. No, sabihin, grave threat yan. Isipin mo, appendix mo lang ang walang latay, grave threat. Abogada yan, ha? Hindi yan yung pinabili ng suka sa kanto, abogada. Spokesperson pa, ganun mag-interpret. Oh. Appendix mo lang ang walang latay, grave threat. Oh, ayan. Pero ang tanong, saan ka kukuha ng 110 million? Sa bagay, hingi ka kay Bongbong o baka hingi ka kay Lisa. Total, to the max naman ang pagtatanggol mo sa kanila. Kaya lang, sana hindi ka rin iwan. Alam mo naman ng pamilyang Marcos, user-friendly. Dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin, nais ko din pong Ulit-ulitin mo pa, Lebiste, fake news, fake news, fake news, fake news. Fake news peddler. Claire Castro, siya may sabi nun, ha? linawin na hindi po natin kalaban ang administrasyon at si Yusek Claire Castro lang po ang ating kinasuhan. Pero ayon po sa advice ng ating lawyer, si Attorney Topacio, si Yusek Claire Castro ay pwedeng kasuhan din ng cyber libel. Kasuhan mo na. Kasuhan na. Pero ang isa pang tanong dyan, kung magtagumpay ito, saan ka kukuha ng 110 million? Malalaman natin kung iiwanan kanyang amo mo. Yung amo mong adik, di umano. O criminal case
Pero dahil ayaw natin masaktan si Yusek Claire Castro, 110 million pesos in damages na lang po ang sinampahan po natin sa kanya at ayaw natin siyang makulong pa. At pag-aaralan natin po ang ating mga Hayaan mo susunod na mga hakbang pa sa kanya at sa ibang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa iba't ibang mga issue na nakikita naman po ng taong bayan ay nagpapalihis lang ng usapan mula sa tunay na issue ng korupsyon sa DPWH dahil si Yusek Claire Castro po kasi ay nagsimula ng kanyang mga vlog episodes tungkol sa akin, baka mga 15 na po ang kanyang mga episodes tungkol sa akin, tungkol sa kung ano-anong mga issue. Nung una, tungkol sa Cabral Files, tapos yung prangkisa na sinabi niyang binenta ko na hindi ko naman binenta. Fake news, fake news. Tapos yung ibang mga kontrata sa DOE na hindi naman na po sa akin. At kagabi nga po, hindi lang isa, dalawa ang kanyang episodes sa kanyang vlog tungkol sa akin. Ay, kumikitang kabuhayan si Auntie Claire. Hindi, alam mo kasi guest namin to nung nakaraang linggo. Pogi. Pogi ito. Pogi ito. Hindi ko alam, baka crush ni Claire. Baka crush. Ano yan? Pogi ito, maputi na bata. No, medyo lamang ng mga 10 paligo sa akin. Hindi, bata ito bata. Baka ikakalain mo naman. 15 vlog na pala ang ginawa kay Lebiste. Tapos kagabi lang 2. Pambira. Kumikitang kabahayan. Masarap bang gatasan si Lebiste? Pigang-piga si Lebiste. Kinatasan si Lebiste. Katas na katas si Lebiste. Hindi, ang ganyan po kasi yan Pag pinapanood ng taong bayan, siyempre si Lebiste, gusto na binabanata ni Claire, yan ang laging ibablog ni, Pero ngayon lang naman ako nakakita ng Yusek, spokesperson ng presidente, nagbablog ng isang congressman 2 times a day. Ang lupit mo, ano ka? Fame whore? I mean, gusto mo lang talaga ng atensyon o kapos na kapos ka na sa pera? Kasi alam mo, para sa akin, although wala naman to sa batas, pero sana kahihiyan na lang. Spokesperson ka, magbablog ka pa. Ang lupit mo, Teng. Hindi, kasi kailangan yon. Alam mo, kahit sabihin natin na, yung sinasabi ko ngayon ay salita ko. Pag ako nagsasalita as spokesperson, pag ako'y nandyan, ay yan po ay salita ng presidente. Pwedeng ganun. Pero hindi po pwede. Hindi mo maaalis na yung mga sinasabi mo ay salita din ng presidente. Hindi ko nga alam kung ganyan talaga katanga yung mag-asawang Bongbong Marcos at Lisa na hinahayaan kang spokesperson, nagbablog ka pa. Or, gusto talaga nila. Dahil, alam nyo si Bongbong, wala talagang accomplishments yan Wala talagang magandang nagawa yan. At puro kapalpakan ang nangyayari sa kanyang administrasyon. So ang gusto niyan, baragan ng baragan. Kasi kung mag-uusap tayo, kung mag-uusap ang mga vloggers, kung mag-uusap ang mga media, kung mag-uusap ang mga politiko patungkol sa kanilang nagagawa, basag na basag sila. Pero kung baragan lang tayo ng baragan, baragan lang tayo ng baragan, yaan, may pumupuntos pa sa kanila. Naintindihan? Kaya siguro ako sa tingin ko, posibleng gusto nung mag-asawang Marcos, mag-vlog ka rin. Kasi sino ba naman sabihin mo, itigil mo na yan. Spokesperson ka nagbablog ka pa. Anong dating neto? Kasi importante po itong maintindihan natin. Yung binabanat-banatan mo si Lebiste, whether sabihin mo yan ay opinion mo at hindi opinion ng presidente, yan po ay nangangahulugan na umiiwas kayo sa investigasyon sa mga masterminds diyan sa flood control scandal. Dahil hawak niya. Hawak niyang ebidensya kung sino ang mga magnanakaw. Pasimplihin na natin.
Sino yung mga buhaya, sino yung mga magnanakaw, at sino yung nagpapahirap sa mga Pilipino. Tapos, isang spokesperson, babanat-banatan mo 2 times a day. 15 times mo nang binablog si Lebiste, trolling na po ang tawag dyan. Yun na po ang tawag namin dyan. So, anong ibig sabihin nun? Umiiwas. Whether directly or indirectly, yan ang titingnan ng tao. Umiiwas kayo na isiwalat niya kung sino yung magnanakaw diyan sa flood control scandal. Tigil mo na yung kakablog mo. Pero kung gusto mo, di ituloy mo lang. Hindi kita pakikialaman para magkamali ka na magkamali ka na magkamali. In fact, in some ways, nakakatuwa na she cares so much about me na Kaya ang tanong ko rito, pumapatol ka ba sa senior citizen, Lebiste? Tinanong ko yan eh. Tinanong ko na yan nung ano, di ba? Okay. Kasi pinipiga namin kung anong type niya sa isang babae. Hindi siya sumasagot. Pero tinanong ko, battle ka ba sa senior? Ay! Iwas-iwasan mo yan si Claire ha, pambira ka. dami na niya pong content tungkol sa akin. Pero sana naman po, purihin niya ako, wag niya akong i-criticize dahil lahat naman po tayo ay para sa good governance at laban sa korupsyon. Sana, katulad ng mga iba na kakampi din natin laban sa korupsyon, magtulungan na lang po tayo para ma-achieve ang mga layunin ng administrasyon na wakasan ng korupsyon sa DPWH. Pwede na po. Talkback. Talkback na daw sabi ng ano eh. Gen Alpha eh. Okay, Congressman, Gary Pacifico po sa 102.3 FM, ito po sa Batangas. So, ito po bang mga parang fishing expedition sa pag-uungkat ng mga issue laban sa iyo? Sa palagay mo po ba, Congressman Leandro, ito po ba ay hindi doon sa mga expose, doon sa mga Cabral files, like Cabral files na iyong isiniwala sa publiko? At saan patungo itong mga nangyayari nito? Ako nang sasagot niyan. Obvious! Di ba? Hindi, ang tanong nung media. Hindi, kahit naman ako yun ang itatanong ko sa kanya. Hindi ko sinasabing gano'n na kasi nung naging guest namin, yun ang talaga itatanong ko rin. No, para galing mismo sa kanya. But it's quite obvious na hindi naman siya dati pinapansin eh. Ngayon, bigla siya pinapansin. Dahil hawak niya yung listahan ng mga magnanakaw. Na yun na lang ang tawagin natin para madaling intindihin. Ang taong bayan na po ang pwedeng maghusga na nung lumabas lang yung Cabral files, doon nagsimula yung mga matitinding atake nila laban sa akin. Exactly. At si Yusek Claire Castro, ang pinaka-high profile na example nito dahil sa dami nga niya po ng mga vlog episodes tungkol sa akin, matapos lamang kong nabanggit na ako po ay in possession ng mga Cabral files. At ang isang dahilan actually na hindi ko naman sinusubukan na kausapin sila pa na wag na nilang tamaan ako ay nakikita naman ng publiko na hindi totoo ang sinasabi nila at ito po ay diversion lamang sa totoong issue. At hindi po ako ang nadidiscredit nila. Dinidiscredit nila ang sarili nila. Kaya pinag-aaralan ko po ang aking mga hakbang at nakita Kasi ganito simple. Kaya sabi niya, dinidiscredit lang nila yung sarili nila. Halimbawa, sabihin ko sa inyo, hawak ko ang listahan ng mga adik. Hawak ko ang listahan ng mga adik na mga nasa gobyerno. Tapos biglang aatakihin ako nito. Hindi pa obvious. Kasi halimbawa ako presidente, hindi ako adik. Sasabihin ko, sige, labas mo yan. Gusto ko yan lista. Ako ombudsman, hindi ako adik. Sige, labas mo yan. Gusto ko yan. Ako spokesperson. Gusto ko ilabas mo yan. Tara na. Halimbawa ako ang mayor ng Davao City. Ay, gusto ko ilabas mo yan. Matatakot ka lang naman doon sa listahan niya kung adik ka. Yun halimbawa. Kung ikaw lang naman nagnakaw, o isa sa kaibigan mo ang nagnakaw, or pinoprotektahan mo yung kaibigan mong nagnakaw, talagang babanatan mo yan si ano. Obvious di ba? Si Lebiste. actually, mabuti pa na magsalita siya kasi wala nang naniniwala sa kanya. Ayan, ito, paliwanag ko lang maiksian. Alam nyo sa katotohanan, yung mga sinasabi ni Claire, wala na talagang naniniwala. Meron siguro yung mga panatiko
na talagang galit sa Duterte. May mga ganyan eh, mga panatikong galit sa Duterte dahil meron silang kamag-anak na adik, naapektuhan ng kanilang pamumuhay dahil may buhay silang pang-adik, or yung iba komunista. Meron po talagang crowd na ayaw lang sa Duterte. So, yan lang yung mga naniniwala. Pero alam nyo yung salita ni Claire is the same as yung salita ni Bongbong Marcos. Yung mga promises ni Bongbong Marcos at salita ni Claire, wala nang naniniwala. Meron silang cult following na lang talaga. Kakaunti na lang yan. Dahil lang, syempre, ito yung mga kakampuet, and at the same time na ayaw makaupo o makabalik sa pwesto ang Duterte. Kaya sabi niya, magsalita yan dahil walang naniniwala eh. Diba? Nakakarinig kayo ng mga pangako ni Bongbong Marcos. The more na nakakatawa. Alam mo, minsan, ito hindi po ako naging vlogger or naging sinakyan niya mga vlogs nitong si FLM. Alam niyo yung vlogger na yon. Tapos maraming vlogger kumita ron dahil sinakyan niya. Hindi yun ang issue ko. Ang issue ko dito is yung nakakatuwa na lang panuurin. Yung parang nagmumukha kasing tanga. Alam mo naman na yung pineflex niyang yaman na hindi totoo. Same thing dito sa kila Claire at saka kay Marcos. Alam mo yung pinapangako nila wala. Kaya lang, entertaining lang na parang feel nilang katotohanan yung sinasabi pero wala namang talagang naniniwala na. Ang release nag-release na po ng UCC si Mr. Claire Castro, and this is the exact quote. Inamin ni Kong Leviste na he is not the owner of Solar para sa Bayan anymore, which has the franchise because he has already divested his shares. He himself is the source. What's your take on this? Ang unang kong sagot ko po kay Yusek Claire Castro, sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte dahil may kaso na po kami. At ang direkta ko naman pagsagot para sa kaalaman ng publiko. Alam mo, Leviste, Congressman Leviste, hindi yan lang sasagot sa korte. Ano yan eh? Kayo na magbigay ng pangalan. Si Claire Castro ay blank. lagay nyo sa comment. Ay, wag nyo kakalimutan na mag-like sa vlog ko, tsaka ito, like nyo, tsaka subscribe. Ilagay nyo dyan. Si Claire ay blank. Lagi niyang gusto na may attention sa kanya. So, syempre, pag sa korte, walang attention eh. So, gusto niya yung attention. Sasagot at sasagot yan. Ko ay ang pahayag po kasi niya ay binenta ko ang kumpanyang may prangkisa sa Meralco kaya nagkapera ako daw dahil sa prangkisa. At hindi ko po binenta ang kumpanya na may prangkisa. Ang kumpanyang binenta ko ay ibang kumpanya na ang main asset nito ay lupa sa Nueva Ecija. In fact, pinapasalamatan ko po si Pangulong Bongbong Marcos na siya po ang naging guest of honor sa groundbreaking ng proyekto ng kumpanya na itinatag ko. Ito po ang nagpasok ng pinakamalaking foreign investment sa buong Pilipinas sa taong 2025 at sa ngayon ay nag-employ ng mahigit 10,000 ng ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Kaya hindi din po totoo na hindi po ako nagde-deliver sa aking mga kontrata. Binenta ko po ang aking kumpanya at yung may-ari ng aking kumpanya, majority stake ngayon, ay nagpapatakbo ng aking kumpanya at matagumpay po ito kasi ito nga po ay pinupuri ng administrasyon. Baka pati si Yusek Claire Castro, pinuri na niya po. Paliwanag natin mabuti. Kasi, ang datingan nito, parang tanga lang. Itong mga mayayaman na ito, hindi po ito katulad natin na meron, pagka nagkapera tayo, magne-negosyo tayong maliit dito, di ba? Marami pong negosyo. Okay? Merong prangkisa, meron yung walang prangkisa. Ang ibinenta niya, yung walang prangkisa. Kaya nag-fake news si Claire. Kasi ang sinabi niya, ang binenta niya ay yung may prangkisa at pinagkakitaan yung prangkisa ng binigay sa kanya ng gobyerno. In the first place, walang pera ng gobyerno doon. Dahil ito, sadyang mayayaman ito. Hindi nakuha sa kurakot. So, ang dami nilang issue. Pero, to cut the long story short, ang binenta niya sa Nueva Ecija na walang connection sa kuryente, walang connection sa power, walang connection sa solar, dahil about sa lupa. Nagigets? Ang masama nito,
Pumutak ng pumutak si Boying. Pinick up. Pinick up ni Claire. Edi siya ngayon ang na-fake news. Ang inireklamo ni Claire, mamaya pag-uusapan natin. No? Pero, kukunin din natin yung side ni Claire, mamaya lang. Pero kasi, dapat, hindi lang pick up ng pick up. Dapat nagre-research din. Di ba? Lalong-lalo na, spokesperson ka ng presidente, abogada ka. Napaka unlikely na isang abogado ganyan yung pag-augali. Ang proyekto ng kumpanya na binenta ko. Kaya pero ang point po dito is parang naliligaw si Yuse Claire Castro sa daming mga kumpanya ko kasi yung alegasyon niya, binenta ko yung kumpanya na may prangkisa, yung binenta ko hindi yung kumpanya na may prangkisa. Yung kumpanya may prangkisa naman, ito po ang nasabi ko ng status. Ito po ay inaprubahan sa 2019 at may dalawa pong provision ang prangkisa. Una, para mag-operate, kailangan ng implementing rules and regulations. Pwede pong tignan ang batas na ito mismo. At ang DOE po ang dapat maglabas nito at walang inilabas na IRR ang DOE. Pangalawa, ang franchise na nakalagay naman na kung hindi mag-ooperate for 2 years, ito po ay ipso facto revoked. Ano, attorney, ang ibig sabihin ng ipso facto revoked? By its very fact, automatically. Okay. So, tumigil po ang operation ng kumpanya sa 2022 dahil hindi pa nabigyan siya ng mga permits to operate. Kaya, within 2 years of that, maaari natin sabihin na ipso facto revoked na ang prangkisa ng kumpanyang ito. Actually, nung una kong binunyag ito, baka nagulat si Yuse Claire kasi hindi niya napag-aralan ang batas na ito. Pero ito naman po ay nasa Google. At kung ginawa lang po nila ang kanilang homework at hindi lang po pang social media content ang kanilang mga vlog, hindi na nila sanang sinabi ito at hindi na sila sana napahiya. Yan. Papaliwanag natin mabuti. Pangalawang fake news. Kasi ang sinasabi dito, papasimplihin ko, no, kasi medyo legal terms yung mga ginamit. Ang pinapaliwanag niya dito, merong prangkisa na na-applyan noong 2019. Pero itong DOE dapat ay a-approvean yung IRR. Okay? Pero hindi na-approvean yung IRR at hindi tumakbo yung kumpanya, automatically, yun ang paliwanag yan yung sinabi ni Attorney Topacio, automatically, wala na. So, ibig sabihin, in short, in 2021, since hindi na tumakbo yung prangkisa, hindi nakapag-release ng yung DOE ng IRR, canceled na. Nakukuha po natin. So, nag-fake news si Boying dito. Kasi si Boying ang una nagpalabas nito eh. So, meron na tayong hari at reyna ng fake news. Kayo ang bagay, hindi si Libiste. Bagay si Boying tsaka sino mag-agree sa akin na ang mas bagay si Boying tsaka si Claire Castro? Hindi, kasi yun eh. So, yung isang abogado na naturingang ombudsman na hindi nagre-research, na sabi ni Libiste ay pwede namang i-google, hindi nag-google. Ngayon may ChatGPT. Hindi pa nag-ChatGPT. Ganyan ang mga abogado natin ngayon. Hindi nagre-research. Ombudsman pa. So nagpakalat ng fake news. Ito namang isang ungas din na abogado rin. Pinick up yung fake news ng isa pang abogado. Anong nangyayari sa mga abogado natin? Congratulations nga pala ha. Yung mga abogadong pumasa ngayon. Parang awa nyo na. Huwag nyo nang gayahin yung mga abogado na mga nakikita nyo sa politiko ngayon. Parang hindi na gumagamit ng utak, hindi na nagre-research. Kayo na ang pag-asa ng taong bayan. Ha? Isang ka nakakita ng ombudsman, papakalat ng fake news, di umano. Tapos pipick upin pa ng abogado. Abogado na spokesperson, yung fake news. Ang bira. Magagalit si Gadon yan, sasabihin sa inyo, mga bobo. Mga bobo kayo, mga kayo, animal. Ha? Nako. But anyway, yan ang istorya niyan. Kaya nga sinasabi natin, sige lang, ituloy nyo.
Kasi nakikita naman ng tao ang kapalpakan ninyo. Na talagang sa desperation yung masiraan si Libiste, halungkat kayo ng halungkat, wala kayong mahalungkat dahil bakit? Malinis yung tao talaga eh. At dagdag ko din po na ang Kongreso ay nag-aproba din ng isang general law noong 2022 din na may repealing and amendatory clause na nakasaad na ang mga legislative franchise na may kaugnayan sa batas na yon ay thereby repealed or amended. At nakalagay po sa general law na ito na ang mga kumpanya sa sektor na yon ay hindi nangangailangan ng prangkisa. Ang kinalabasan po ng batas na yon ay walang saysay, wala ng visa ang prangkisa na ibinigay sa kumpanya ko noong 2019. Kaya sa maraming mga dahilan, wala nang prangkisa ang kumpanyang ito at wala na rin naapektuhan sa bagay na ito dahil mula 2022 may bago ng batas ang Pilipinas tungkol sa sektor ng kumpanyang ito. Yan. So, may bagong batas. Ang problema kasi mga matatandang abogado to mga. Hindi ko iniinsulto yung mga matatandang abogado dahil yung tatay ko matanda na rin eh. Of course. Alak na mas bata pa sa akin yung tatay ko. No? Pero abogado. Kaya nga merong team of lawyers kung tawagin. Imposible naman ombudsman, wala kang staff. Anong ginagawa nila? Utoy. 'Di ba? May mga utoy ka diyan eh. Ito namang nasa PCO, imposible namang walang team of lawyers 'yan. So dapat nagpapa-research din kayo sa mga bago. Kasi ang issue dito, ba't mo binenta? Pinagkakitaan mo yung may prangkisa na hindi alam. Dapat alam ito ng Congress. Ba't mo ibinenta? Yun yung issue. Una, hindi naman yun ang ibinenta niya. Pangalawa, wala na yung prangkisa kasi nga meron ng bagong batas doon. Automatically, wala yung prangkisa. Konting Google lang. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain, hanggang sa dulo di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.